Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang Diyos ay maghahari na, talikdan ng tanang sala, manalig sa balita niya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol: si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, sina Felipe at Bartolome, si Tomas at si Mateo na publikano, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simong Makabayan at si Judas Iscariote ang nagkanulo kay Jesus. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan, huwag kayong pumunta sa lugar ng mga hentil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon po'y Miyerkules sa 14 na linggo sa karaniwang panahon. Tungkol po sa pagtawag sa 12 apostoles mula sa mga disipulo ang napakinggan nating ebanghelyo. 4 ang nauna, sina Pedro, Andres, Santiago at Juan. Tapos, sina Felipe, Bartolome, Tomas, Mateo, isa pang Santiago, Tadeo, Simon at si Judas. Yun pong pagkakatawag sa kanila, mga kapatid, ay produkto po ng taimtim na pananalangin ng mahal na pong Jesus Nazareno. Umakyat siya sa bundok, siguro para makakonsentrate siya sa pananalangin. Pagbaba niya, tinawag niya na yung 12 mula sa marami. Eventually, tatawag naman siya ng 72 pa para suportahan yung 12. Ito pong 12 ay kumakatawan din sa 12 lipi o tribo ng Israel. So symbolikal at may kahalagahan yung bilang na 12. So sabi natin kanina, nanggaling sa panalangin ang kanyang desisyon. At sila po ay susugo ng may otoridad ng nagsugo sa kanila. Ibig sabihin, para silang nunsyo o kaya ay ambassador. Pag pinapunta sa isang lugar, ang daladala niya ay yung kapangyarihan o otoridad ng nagsugo sa kanya.
Kaya di po ba sila ay makakapagpagiling din sa mga may sakit, makakapagpalayas ng mga demonyo, mga ngaral, yung ginagawa ng mahal na pong Jesus Nazareno, gagawin din nila. Si Simon Pedro po ang nangulo sa kanila. Unang nagdeklarang, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Pero siya rin ang sinaway sa paghadlang niya sa pagpunta ni Jesus sa Jerusalem. Di ba sabi ni Jesus sa kanya, get behind me, Satan. Tinawag pa siyang Satan. Katatawag lang sa kanya na bato. Pero nung humadlang siya, tinawag siyang Satan. Siya lang ang naglakas loob na lumakad sa tubig kahit kabagyuhan. Pero siya rin ang lumubog sa tubig nang alisin niya ang kanyang paningin kay Jesus. Handa siyang lumaban sa mga aaresto sa kanya. Kay Jesus pala. Di ho ba nung kuhanin niyo yung kanyang tabak, mayroong naputulan ng tainga ng mga sundalong Romano. Pero sabi ng mahal na poong Jesus Nazareno, tama na ang karahasan. So, handa niyang gawin yun para sa kanyang sinusundan. Pero makailang oras lang, itatatwanan niya siya ng 3 beses bago pa tumilaok ang manok sa madaling araw. Napakarami pa pong pwedeng sabihin tungkol sa kanyang kalakasan at kahinaan. Ganon din sa 11 iba pa. Lahat sila ay mayroong kalakasan at kahinaan, katulad din po natin. Ang punto lang po ay, kung qualifications po ang pag-uusapan, baka wala naman po talagang makapasa. Ganon din ho sa atin. Naririto tayong lahat ngayon, hindi dahil karapat-dapat tayo, kundi pinaggindapat tayo. Hindi lahat para sa pamumuno, pero tinawag din tayo at tumugon tayo. Ngayon, kung hindi lahat ay para sa pamumuno, katulad ni Pedro, sino ang pwede nating balingan sa mga iba pang apostoles? Yun pong kapatid niya, si Andrew. Palagi siyang behind the scenes. Tahimik lang, pero ginagawa ang kanyang bahagi. Inilalapit niya tayo sa mahal na poong Jesus Nazareno. Hindi man tayo lahat tinawag maging Peter, tinatawag naman po tayong lahat maging Andrew. Ngayon, kung ang inyo namang katangian ay yung giting o yung tinatawag sa English na zeal and boldness, wala kayong takot magsalita, pag meron kayong nasaksihang katotohanan, maka-offend man ito o hindi, papangalanan ninyo ang katotohanan, kay James naman tayo babaling. At saka kay John, yung magkapatid ding yun. Matututo tayo sa kanila na magmahal at maging mahinahon. Pero, alam nyo, hindi lang sila yung tinatawag na nasa isang tabi na marunong magmahal at mahinahon ang demeanor. Ang tawag po sa kanila ay sons of thunder, mga anak ng kulog. Si James po ang apostol na kauna-unahang naging martir. Siya yung kauna-unahang naging martir sa mga apostol. O kung sila ho ba ay kikimi-kimi, magiging martir ba itong si James kaagad? Si John naman
ay minahal na maigi ni Jesus. Siya po yung tinatawag na beloved disciple. The beloved disciple. Kahit may tendency po siyang, saka yung kanyang kapatid na magpadala ng apoy mula sa langit para sunugin sanang lahat ang mga Samaritanong ayaw maniwala kay Jesus. Ganon ang kanilang temperament. Lord, gusto niyo bang sunugin natin lahat ng mga ito? Parang ganon, ano? Pero sila yung minahal na maigi ni Jesus. Yung kuya niya, yung kapatid niya, siya yung kaunahan naging martir na apostol. Kung ikaw naman ay napaka-practical at nega pa nga kung minsan, si Philip ang tunghayan natin. Hindi niya nakarkula ang himalang gagawin ni Jesus sa pagpapakain ng 5,000. Ang nabilang niya lang ay ang dami ng papakainin, ba napakarami, 5,000. At ang unti ng kanilang pera. Magkano lang ang ating pera? Ilang denaryo lang. Hindi sasapat para makabili tayo ng tinapay para pakainin lahat ang 5,000. Yun lang ang nakonsider niya. Ang hindi niya nakonsider ay yung himalang mag-a-unfold right before his very eyes. Sa harapan mismo niya, nasaksihan niya ang himalang ginawa ng mahal na poong Jesus Nazareno. Kung puno ka naman ng prejudices, mga kapatid, kay Bartholomew po tayo bumaling, kay Nathanael, kay Bartolome. Siya na nagsabing, may mabuti bang maaaring manggaling sa Nazareth? Ganun ang pagkakilala niya sa Nazareth. Small town, napakalapit sa kanila. So maaari siguro kung dito sa Quiapo, baka Pinondo lang. Nag-isip siya, napakalapit sa amin. Meron pang mabuting maaring manggaling doon. Prejudice. Pero alam niyo mga kapatid, nung sabihin sa kanya na come and see, sige tingnan natin, punta ka rito, tingnan natin. Sinabi sa kanya ni Philip na ganon. Yun pong kahandaan niya na pumunta para makita ang katotohanan ay dumaig sa kanyang prejudice. Nakilala niya ang Nazareno at lahat ng tanong niya ay nagkaroon ng kasagutan. Yung isa naman, kung kinasusuklaman ka naman ng mga nagbabanal-banalan dahil sa pagiging makasalanan, gaya ni Matthew, tatawagin ka pa rin ng mahal na poong Jesus Nazareno at dudulog kayong magkasalo sa hapag. Kay Mateo po natin nare-realize na naparito ang Nazareno para tubusin tayong mga makasalanan. Kung malaki naman ang pangangailangan mong mahawakan ng iyong pananalig, iniiwasan ko sanang gamitin yung salitang mapagduda, ay di nariyan naman si Tomas na maaari nating sulingan. Pinagbigyan ng Nazareno sa kanyang kahilingan upang siya'y maniwala. Dumeklarang, Panginoon ko at Diyos ko. Mga kapatid, 5:20 na at kukulangin ang time natin para kina James, Simon, Thaddeus, at Judas Iscariot. Ang iniiwan lang po nating punto ay ito. God calls the unqualified. So, get in line. Sa inyong tawag, mahal na poong Jesus Nazareno, nakikinig po kami. Tutugon po kami.
pagindapatin niyo po kami.